Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang Balingasay River ang sinasabing pinakamalinis na ilog sa buong Luzon. Ngunit ang mga sobra-sobra at illegal na fish pens, maaaring magdulot ng polusyon at unti-unting makontamina ang pinakamalinis na ilog. Isang linggo na mula nang ipinanganak ang batang usa na si Bambi. Ito talaga yung nanay. Kung ito yung nanay, wala siyang gatas. Nanganganib ang buhay ng batang usa. Right now lang, medyo naninibago pa siya dahil isang linggo na itong hindi sumususo sa nanay niya. Pamilyar na sa akin ang aming pupuntahan. Pati na ang mga nakatira dito na dati ko nang naging pasyente, ang mga Philippine Brown Deer. Minsan na nating binisita itong lugar ni Mang Willie dito sa Barangay Ditegi sa Aurora Province. Pero ngayon, bumalik kami dahil nabalitaan na namin na meron daw mga buntis at bagong panganak na usa dito. Kaya kakamustahin natin ang kalagayan nila. Wala sila sa wild kundi sa bakuran lamang ni Mang Willie. Mahigit 10 taon na ang nakararaan nang simulan niyang kupkupin ang mga usa. Nagsimula yan nung may nabalitaan akong kakatayin na nasilo sa bundok. Sabi ko, kaysa patayin, ako na lang ang bibili. Vulnerable na ang conservation status ng mga usang ito. Pero dahil mahirap alagaan ang ganitong klaseng hayop, may mga problemang hindi inaasahang umusbong. Sa aking pagmamasid, nakita ko si Bambi, ang bagong panganak na usa. Ito yung bagong panganak. Tingnan natin. But it's okay. Not gonna harm you. Pero di tulad ng ibang batang usa, mapapansin na mahina ito. Bagong panganak pa lang, almost 1 week na siyang ipinanganak. Pero parang hindi pa rin siya ganun kasigla. Normally kasi ang mga usa, kapag ipinanganak sila, 2 hours pwede na silang tumakbo kasama ng kanilang nanay. Okay, off you go. Alright. Normally kasi yung mga ganito kalaking usa, hindi yan humihiwalay sa nanay niya. Lagi yan kasama, kadikit, para sa nutrition, sa milk. Pero hindi lang si Bambi ang nangangailangan ng atensyon. So dito sa stock na nandito, 2 ang buntis. Si Putol, yung biktima ng silo dito sa lugar, at yung isang may tali sa leeg, no? Karaniwan kasi sa mga herd animals, kapag merong isang nag-come into estrus o nag-come into heat, sunod-sunod na silang mabubuntis at manganganak. Kaya na-assess na natin sila, nakita natin kung ano yung kalagayan nila. Pati yung maliit na usa, nakita natin yung kondisyon, medyo mahina at mapayat. Bukas babalikan natin sila para mabigyan naman natin ng konting tulong yung kanilang mga pangangailangan sa ngayon. Bago pa man matapos ang araw, naibalita sa amin na may mga unggoy sa kapitbahay na nangangailangan daw ng aming tulong. Sa inyo po itong unggoy? Saan po galing? Tumambad sa amin ang 2 unggoy na nakatali. At ang umagaw sa aking atensyon ay si Bea, isang baby Philippine macaque. Hey. Nahiya ka? Mahiyain. Normally kasi yung mga nanay na may young, no? Katulad nito, yung may baby pa siya. Kapag nahuli yung nanay or may nangyari doon sa nanay, namatay yung nanay, kasama na din doon yung mga batang unggoy kagaya nun. So may iwan sila sa wild, walang mag-aalaga, kung walang mag-adapt sa kanilang ibang mga monkeys na nanay din, no? Or kung makuha sila ng tao, ganito yung kakahinat na nila.
Napapanganib ang ganitong sitwasyon, hindi lang para kay Bea, dahil maaaring hindi siya makasurvive. Mapanganib din ito sa ating mga tao. Yung mga unggoy kasi they harbor diseases as well. Rabies, TB, and other zoonotic diseases. And parasites, yung mga bulate na pwede sa atin, pwede rin sa kanila. At yung mga kuto na pwedeng meron sila sa katawan nila, pwedeng sumalit sa atin. It's okay. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. So, okay. Look at you. Parang ang sarap alagaan kung tao ka para ka may inampong bata, no? But they will eventually grow na katulad niya, nangangagat at demanding sa atensyon at sa oras at pagkain. And they can also harbor a lot of diseases. Ate, paano nyo nga ho ba nakuha itong mga unggoy na ito? Nagaling sa bundok, dala-dalang yan. Umuulan pa nun. Ay siyempre, umiiyak yan. Ay sabi niya, ate, bumibili ba kayo ng ganito? Pero bumibili ba talaga kayo ng unggoy? Hindi po, ngayon lang po. Pag hindi namin nabili yan, sir, ay baka namatay din sa kanila yan. Katulad ng mga usa, biktima rin ng mga ngaso si Bea. Binaril umano ng mga mangangaso ang nanay ni Bea. Dahil halos wala pang makakaing laman ang batang unggoy nang makuha ito, ibinenta na lang ito ng mga mangangaso. Sa kagustuhan ding manatili o maparami pa ang kanilang bilang, binibili na lang ito ng ibang nagmamalasakit sa kanila. Pero nararapat ba ito sa buhay nilang? Right now lang, medyo naninibago pa siya dahil isang linggo na itong hindi sumususo sa nanay niya. The suckling reflex kasi, very important na hindi mawala.